Okay, game. Hello po. Kamusta po kayo? Long time no see. Ay. Hello po. Ayan. So, ang daming mainit na kaganapan, ano po? Napanood nyo ba yung video kung saan merong ambush interview kay PRRD at nasampulan nga itong si Pia Raniada kasi po ito yung usapan na patungkol doon sa korupsyon sa media tulad ng Inquirer, ganyan, ABS-CBN. So, tinanong ni PRRD si Pia Raniada, ikaw, ano sa tingin mo, anong opinion mo pagdating sa korupsyon sa media? Ang sabi ni Pia, I cannot comment. I refuse to answer, sabi niya. I cannot comment because it's conflict of interest daw. Tapos, sabi ni PRRD, no, answer. Answer as a Filipino. Answer as a Filipino citizen. Ganon. Kasi nga ayaw sumugot ni Pia dahil media din daw siya. So, sabi ni Pia Raniada, I refuse to answer. So, sabi ni PRRD, hindi ka pala Pilipino. Sabi niya, hindi mo alam ang responsibilidad mo bilang isang Pilipino. O, comment kayong mga ka-DDS. Kinaan niya ng sistema itong mga ilang media katulad ni Pia Raniada na hindi mo na talaga alam kung ano ang kanilang layunin sa kanilang pagbabalita. Nasabihan nga si Pia Raniada na fake news yung pinagsusulat niya, di ba? Sinabi ni PRRD na kalokohan, kasinungalingan yung sinusulat ni Pia Raniada. Kaya, ayun, itong mga ilang media na to, hindi na alam talaga kung anong layunin nila. Ayun, I decline. Sabi nga ni Pia Raniada, I refuse to answer, I decline, ganyan-ganyan. So, yan ang kalaban natin, mga mahal kong ka-DDS. Yan ang dahilan kung bakit kailangan tayong maging mas malakas pa at maingay sa social media. Dahil ang kalaban natin ay ang mga ilang media na hindi Pilipino. Yung ilang media na hindi alam ang kanilang responsibilidad bilang Pilipino katulad ni Pia Raniada. Ang importante lang sa kanila ay magkaroon ng controversial na balita, sensationalized, at hindi talaga yung tulungan ng bansa. Hindi sila para sa nation building. Sila ay para sa chismis. At eto nga, isa pa tong si Maria Ressa. Hindi ko alam kung bakit malaki ang galit nito sa akin. Okay, hindi ko alam kung crush niya ako o ano, no? Sabi nga, nagpa-interview siya sa radyo sa Vancouver, sa Canada. At sinabi nga niya na binanggit niya pa yung pangalan ko. Binanggit ni Maria Ressa yung pangalan ko na ako at ang mga supporters daw ni Duterte, porket anti-Duterte si Maria Ressa, ay pinadalahan daw natin siya ng mga rape at hate messages. Pinadalahan daw natin siya ng rape and hate threats. 90 per second daw. 90 per minute. So, ayun, hindi ko alam, Maria, kung bakit napakalaki ng crush mo sa akin. Lagi mo na akong binabanggit. Salamat, ha. Pinapasikat mo si Mocha Uson. Thank you. Ikaw nagsimula ng ng propaganda. Naalala niyo ba mga ka-DDS, nung sa Rappler, nung kakapanalo pa lang ni PRRD, gumawa si Maria Ressa ng 3 series ng article patungkol sa propaganda sa Facebook at ako yung number 1 na halimbawa niya doon. At mula noon, yun na yung ginagamit na argument
accusation sa mga bubuk na dilaw na si Mocha Uson daw ay nagpapalaganap ng propaganda. At sa Rappler din nagsimula yung bilang ng EJK na 7,000 daw. At yun lang ang naging source ng ilang media at ng international media. Lahat galing sa Rappler. Okay? So, ang masasabi ko, Maria Ressa, kung crush mo ako, edi mag-date tayo. Diba? Ano ba? Hindi mo naman kailangan pang siraan ako sa international scene. Sino ba naman ako? Diba, kamo? Ako'y isa lang namang starlet. Ako'y isa lang namang bold star. Pero lagi mo ang binabanggit ang pangalan ko sa iyong mga matatamis na bibig. Magkita tayo, mag-coffee tayo, mag-juice tayo, kumain tayo. Let's settle this once and for all. Bakit mo ba ako inaakusahan ng propaganda? Baka kayo, ikaw ang nagpapalaganap ng propaganda. Propaganda na palang suportahan ng isang lehitimong gobyerno. Hindi ka na makaporma dito sa Pilipinas, kaya dyan ka nagkakalat sa ibang bansa. My goodness! Ay, nako! Ano bang gusto mong drinks? Red wine? White wine? Champagne? Halika, date tayo. Sabi kasi, di ba, the more you hate, the more you love. Ako, I don't hate you, Maria. Kaya lang, di ko alam kung ano yung tinitira mo, itigil mo na. Parang ano sinabi ko naman, di ba, kumain kayo ng saging para ma-relax yung utak nyo. Masyado na kayong stress. Ay, nako, tsaka yun nga, may isang, yun nga, kung naalala nyo, last month or parang 2 months ago pa ata, di ba, ni-record ko yung isang interview from CBC, Canadian Broadcasting Corporation. At sinabi ko sa kanila na papayag lang ako na magpa-interview kung i-record ko din. Di ba nga, dahil sa ating mga past experiences, lagi nilang sinachop-chop. So ngayon, merong itong tawag pangalan nito, yung isang Canadian broadcaster, sikat na sikat, Adrian ang first name niya Hindi ko alam kung paano i-pronounce yung second name niya. Anyway, yung CBC article, yun nga yung nasermonan natin na journalist, sinabi natin na do your research. Okay? Kasi nga, akala niya si De Lima ay inosente. Akala niya si De Lima ay political prisoner. So sinabi ko sa kanya, hindi tayo magkakaintindihan sa ating pag-uusap dito sa interview kasi simulat sa poll, sa tingin mo inosente si De Lima. Okay? Kasi nga sinasabi niya sa akin, bakit mo shinare yung post? May shinare po kasi akong post ng isang Pro Duterte page na matagal na to Shinare ko yung sinabi ni spokesperson Bebot Alvarez. Ang sinabi ni Alvarez, quote and quote, na nakulong na Speaker Alvarez. Okay, sinabi niya na nakulong na ang #1 drug lord sa Pilipinas. Unquote. So yun yung shinare ko. So nagpuputok ang butsi nitong Adrian, sikat na journalist sa Canada. Sinabi niya, bakit ko shinare yung fake news na yon? Fake news daw yun na #1 drug lord si De Lima according to Speaker Alvarez. Yun yung opinion ni Alvarez At pangalawa sa akin, in my book, si De Lima ay #1 drug lord. So opinion ko yun, fake news yun. In fact, De Lima is worse than the drug lords because she is the protector of drug lords. Okay, Adrian? De Lima is, in my book, the #1 drug lord. In fact, she is worse than drug lords because she is their protector. And to think she was former CHR commissioner and former Secretary of Justice, for crying out loud. So, Miss Aid, hanapin ko na nga yung apelido nung journalist na to. Kasi ang hirap i-pronounce. Adrian. Dali Okay attention. Hanapin ko lang po. Adrian. Ay, attention na po mga kadidies. Kasi inaakusahan tayo na nagpapalaganap ng propaganda. Wala na talaga silang maibato, no? Hindi. Okay.
Ayun na nga. So, mamaya, i-share ko po yung post na yun ng CBC. At parang inakusahan ako na bakit ko raw ni-record yung interview at nilabas ko kaagad bago pa nila ilabas yung interview. Eh, sinabi ko naman na papayag lang ako magpa-interview sa inyo, CBC, kung hahayaan nyo ako na i-record ang buong interview. Okay? So, eto. Arsenal. Hindi, ano? Ito, ang pangalan niya. Ito yung title ng article ni Adrian Arsenault. Yun siguro yung pronunciation. Pasensya na, Pilipino ako, Tagalog, hindi ako masyadong marunong mag-English. Ang title ng article ni Adrian Arsenault, ito, kinote niya si Maria Ressa, sabi, quote, democracy as we know it is dead, unquote. Tapos, Filipino journalists fight fake news. Filipinos spend more time on social media than anyone else in the world. Ayan. So, CBC News, okay, Canadian Broadcasting Corporation, at kay Adrian Arsenault, naniwala kay Maria Ressa na ako daw ay ang nagpapalaganap ng propaganda dito sa Pilipinas. Propaganda na suportahan si Pangulong Duterte. So ako, sabi ko, propaganda na pala ngayon ang suportahan ang isang lehitimong gobyerno. So Adrian Arsenault, you are saying that I am using propaganda, that I'm a big nagpapapropaganda dito sa Pilipinas. My question to you is it now called propaganda when you support a legitimate government? Ay nako, Maria Ressa, yun lang. I-invite kita. I'm inviting you, Maria Ressa, na mag-date tayo, mag-drinks tayo, kahit anong gusto mo, libre ko. Okay? Dahil masyadong hindi mo na ako tinatantanan. Ayan, yun lang po. So, masaya to. Dahil lahat na lang sasabihin nila para siraan tayo. Okay? So, sabay-sabay po yan, ha? Yung pag visit nyo yung Twitter account ni Adrian Arsenault, kitang-kita nyo siya nagpapalaganap ng propaganda kasama ng mga ilang pang international media. Lahat ng tweet nila sa isang buwan, puro patungkol kay Duterte at kasiraan patungkol sa kanya. Kaya ngayon, ang propaganda pa ba itong sasabihin ko? Suportahan natin ang ating lehitimong gobyerno. Suportahan natin ang Pangulo na iniluklok ng taong bayan. Protektahan natin ang ating demokrasi. Dahil itong ilang mainstream media na ito, threatened sila. Kasi nga, alam nila na tayong mga Pilipino ay nakatotok sa social media. Kaya po sila ay nawawalan na ng business. So, akin lang po, patuloy po natin gamitin ng plataforma na ito na ipagtanggol ang demokrasya sa ating bansa. Ayan, at hindi agawin ng mga, kilala niyo naman kaaway natin yung mga bugok na dilaw na mayayaman, sila Lloyda, ayan, na gusto talagang pabagsakin ng Duterte administration. Ay, nako. So, hello po sa ating mga viewers ngayon. Sabi ni Harvey Manialak Dizon, propaganda is when you trying to destroy by words, messages, and actions. So, paano naging propaganda yung sumusuporta ka? Ayun na nga eh. Ito sila Maria Ressa ang nagpapalaganap ng propaganda. Eliezer Hernandez, because they could no longer contain or control Philippine government. Totoo po yun. Mitch GP, sabi niya, haha, go lang mismo ka. Ang sambayan ng Pilipino ay suportado ang Pangulong Duterte. Okay, salamat po. At sabi ni Greg, ay, tayo na lang daw mag-date pag na si Maria Ressa. Hi, Jessa, Javier. Ayan. Ayun, so, buti lang pong may Facebook
At patuloy po natin gamitin ng kapangyarihan natin itong ating kalayaan sa pamamagitan ng plataforma ng Facebook na labanan yung mga fake news, yung mga propaganda, yung Rappler, Maria Ressa, Pia Raniada, CBC, yung Canadian Broadcasting Corporation, yung si Adrian Arsenault at iba pa, yung New York Times na yan. Hanggat malakas ang suporta natin sa Duterte administration, wala silang magagawa. Yun, salamat po. At magandang gabi sa inyong lahat. I love you.